Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag kang mangangalunya. So, kung isa kang tao, mabuting tao, sa kapartner mo, so iiwasan mo lahat yung mga tukso. Alam mo makakaselos o makakagalit sa partner mo. So, kung isa kang mabuting tao at nananalig ka sa ating Diyos Amang Buhay na nasa langit at may takot ka sa ating Diyos Amang Buhay na nasa langit, so iwasan natin una pa lang pagpapasok tayo sa isang relasyon. Iwasan na po natin magkaroon ng iba pang party, third party. Iwasan natin ikakaselos ng partner natin, ikagagalit niya, o ikakasama ng loob niya. Bilang isang mabuting partner, gumawa lang tayo na ikakasaya ng ating kapartner. Halimbawa, bigyan natin sila ng rose, asikasuhin natin sila sa pamamagitan ng pagsisilbi natin sa bahay. Maglinis tayo, paglutuan natin sila, paghanda natin sa pampaligo, pagkain, damit, ganun. Parang bago pa lang kayong kilala o naliligaw ka, parang suyo ka, ganun. So, puro para maging masaya lang yung ganun. Bigyan natin attention, pagmamahal yung partner natin. Ganun po yun. Once napapasok tayo sa isang relasyon, alam natin obligasyon natin. So, maging sweet tayo sa kanila. Gampanan natin pagiging mabuting kapartner. Magpakita natin sa gawa, hindi lang sa salita. Bigyan natin sila ng flowers, simpleng gift na makakatulong o makakatuwa, masasayahan sila na simpleng regalo pero tao sa puso naman, galing sa puso mo, di ba? So, ang magiging mabuting partner, hindi na marunong mangalunya, nagkakaroon siya ng takot sa partner niya na gumawa ng ikakasakit niya o ikakadurog ng puso niya. Bagkus mamali lang natin sila talagaan. Isipin natin yung mga ikakagalit nila at ikakaselos. Iwasan na po natin yan. Kung alam natin na magagalit yung mga partner natin, sa simpleng pagpupuso natin sa mga post ng ibang babae, panunod ng post ng mga ibang babae dyan, iwasan na po natin yan. Pagpupuso sa ibang babae dyan na sa Facebook, di ba? At nagko-comment pa minsan, di ba? Iwasan na po natin yan. Iwasan na rin natin yung pagbibigay natin ng kasiyes sa mga kaibigan natin babae. Alam natin kakaselos ng kapartner natin. Di maganda yon. Lahat na kailangan natin iwasan once na papasok ka sa isang relasyon. Alam mo po dapat yan. Alam mo yung hindi mo na dapat gawin at yung dapat mong gawin. Ano lang po yun. Bilang isang mabuting partner, kailangan magkaroon po tayo ng takot sa Diyos para magampanan po natin pagiging mabuting partner sa ating kapartner, para hindi tayo gumawa ng pangangalunya sa partner natin, o asawa natin, o syota natin, o jowa natin. Ganun po yun. Kasi kapag wala po kasi tayong Diyos sa pagkatao natin at dinaghari ang Diyos sa atin pagkatao, ang Diyos Ama, ay tsak madadala talaga tayo sa mga ganung bagay. Matutukso tayo, hindi natin mapapaglabanan kasi ang bugso ng laman o panaakit ng ibang tao habang ikaw ay mayroong pang kapartner ay kailangan natin paglabanan yan. Kasi napakahirap paglabanan yan, lalo nandiyan ka sa akto at lumalapit yung palay. So, kailangan natin magdasal, iwasan. Isipin natin parati yung pattern natin para hindi tayo matukso o gumawa ng pangangalunya o panuloko sa ating partner. Maging mabuting tao, magkaroon ng takot sa Diyos para maiwasan yung mga ganong bagay na gumawa ng pangangalunya para sa partner natin. So, hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.